Corner, no? Banking ano yan? Punta kayo Marilaki? Marilaki rin kayo? Aksidente. Kain, no? Daming kanin. Sayang. Guys, tinan nyo yung aso. Ang cute, oh. Husky. Doggy. Cute. Pizza namin, truffle pizza, tsaka daing na bangus. Pagkain niya parehas yan. Ang cons sa visor na ganito, yung sobrang dark, hindi nyo makikita ganin na sa harapan nyo. Alright, good afternoon guys! Today is Saturday. Medyo maluwag naman ang ating kalsada. At ngayon, excited ako dahil pipick upin natin si ADV 160. Siya muna ang papalit sa atin ngayong weekends dahil bukas pupunta tayo ng Marilaki. Ito sa may Dapitan UST. Ayan, medyo maluwag yung kalsada. Normally napaka-traffic dito kasi ang dami estudyante. Siyempre may pasok. Meron ngayon dahil Sabado, maluwag ang kalsada. So sasamantalahin natin mag-ride bukas na Linggo. Kaya agahan din natin kasi iiwas tayo sa maraming tao. Kasi mahirap sa Marilaki pag sobrang daming tao na nagkukos na ng accident kasi diba nga ang daming bumabanking. So we're here na. Yun na si ADV, nakikita ko na siya sa labas. Ayun na, ADV na pinahiram sa atin. May park muna tayo. So guys, ito na, gamitin natin si ADV. Ay, nakakaya naman kay Dwayne, pina full tank pa. Sabi ko ako na magpo-full tank nito eh. Thank you Dwayne. Pabalik ko naman to naka-full tank eh. So nakakapanibago nakakapanibago yung ADV. So una ko agad napansin guys, actually bukas ko pa siya lalagyan ng performance review talaga pag nagamit ko na siya sa Marilaki. Pero una mo mapapansin pag galing ka sa PCX sa ADV ay itong handlebar niya. Kasi mas aggressive form siya na yung kamay mo ay talaga naka-stretch, nakabanat na ganito. Na unlike kay PCX, bend siyang onte kasi nga pag ganun yung pagkakagawa sa handlebar niya. Pero dito hindi eh. Ayan o, medyo straight line siya. Onti lang yung pagka-curve niya. Ano to? May checkpoint. Hehe. Kompleto naman ang papers natin eh. Magpapalagay muna tayo ng hangin dito sa Shell. May checkpoint dyan oh. Tayo chinek kasi busy sila. Pero kung napadaan tayo ng hindi sila nag-check, malamang dahil kompleto naman yung papers nito. Tsaka dala naman natin yung lisensya natin, nakasapatos tayo at naka-helmet. So guys, sa hangin pala, normally ako 36 ang nilalagay ko. Wait lang, babasahin ko pala yung message ni Dwayne kasi iba yung lagay niya ng hangin eh. Pag ako sa likod ko 36, sa harap ko 30. Pag may OBR ako kasi mabigat ako, tapos may OBR nga ako, tsaka may top box pa, minsan madalas laman yung gamit ng gitna ko, kaya dinadagdagan ko ng konti yung hangin. 36 sa likod at 30 sa harap. Pero Dwayne daw ay 29 sa harap, 33 sa likod. Kaya sundin natin yung kay Dwayne, 33 yan sa likod. Para make sure lang na may hangin. Kasi mamaya malubak tayo sa Marilaki, diba? Madali yung mugs. Pero syempre hindi natin hayaan mangyari yun. Ang ganda ng gulong ng ADV. Sana all ganito kataas yung clearance niya kaya no PCX. Para mapapalitan ko ng Corsa. Kasi malabo, maiipitan ako ng bato. Ayan, 33 sa likod. Sa mga naghahangin na may tire sealant, minsan laking abala ng sealant kasi bumabara siya dito. Yan yung issue mo minsan pag may tire sealant ka. Pero okay lang yun, kakapay mo lang. Kaysa bumiyahe ka na walang sealant at mapako ka. Which is experience ka na dati. Ang hirap. 29 sa harap. Ayan, 29 sa harap. 29 na yung harap. Ito ko muna siya ipapark. Kasi bukas ng umaga, aalis na rin naman tayo. Bukas yung ilaw. Ayun, tinatay ko na. So guys, ito ko muna tatapusin yung video. Kita-kita tayo sa umaga. Good morning guys. It's 5 AM in the morning. Medyo late na kami bangon. Trap matulog eh. So guys, ito pala si ADV. Nilagyan ko siya ng lock kagabi for security kasi double ingat. Dito muna ako nagpark sa tapat ng bahay kasi alis din naman kami ng maaga ngayon eh. So ito sa mga naglalak ng disc brake para hindi basta-basta matangay yung motor. Kaya lang kami saglit, mag-gear up na tayo. Baka 5:30 na tayo makalis ng bahay. Tara. So susuotin ko pala yung favorite boots ko from Comine. Kasi kaya ko favorite ito lang naman yung boots ko. Ito yung aso ko. Sobrang laking tulong din ng boots, lalo na pag maulan.
Hindi basta-basta mapuputikan. Ginagamit ko pala pampakinang dito guys, yung tire block natin na nilalagay din sa gulong. Pwede naman yun. Ito isa ko aso. Hoy. Hoy ka sa camera. So guys, ito, aalis na kami. Late na kami, anong oras na? 5:20. Okay lang, 5:30 naman yung estimated time ko. Pero actually, 5 o'clock talaga. Pero since late kami gumising, expected ko 5:20. Ano na? So ito pala yung stock headlight nya. Try ko yung mga mini driving light nya. Oh, ito yung ata yung sa JR Lightworks. Ayan yung high. Ito yung ito yung isa yung nakakabit sa kanyang bracket. Ito yung high nya. Ito yung kay JR. Ito yung light, mini driving light na kinabit ko rin sa PCX ko. Parehas lang kami. Guys, may problema pala tayo ngayon. Wala tayong kabitan ng cellphone. Kasi nga parang quad lock yung phone holder nya. Yung sa akin nakakabit pa kay PCX. Late ko na na-realize na wala. So ngayon nakabukas lang yung cellphone ko. Yun, nandun sa loob ng bulsa ng ADB. Nakabukas din yung bulsa nya para i-check ko na lang from time to time yung location natin. Shell boso-boso, papakita ko sa inyo yung mga nakakabit dito kay ADB 160. Pero sa makina niya, all stock lang to guys. Guys, sa tapat namin natapon yung pagkain ng pares nila ate. Magsisimula pa lang ata. Diyos ko po. Ay hindi, na-aksidente. Ayun, tapon yung pagkain, no? Daming kanin, sayang. Naku kuya, kawawa naman. Buti may tumulong. Mag-ingat po kayo guys. Pares din kayo damit Punta kayo Marilaki? Marilaki rin kayo? May kasabay tayo mag-Marilaki. Ingat! Share ko lang guys yung cellphone ko, ganyan na, bali ganito yung ginagawa ko. Minamano-mano ko na lang siyang tignan. Actually sa damit, gusto ko rin yung parak or imprint. Pero mas nagustuhan ko yung design ng imprint para sa akin ngayon. Maraming aakit ng Marilaki. Matik naman yan pag linggo marami riders doon kaya masarap din tumambay doon. Hopefully wala tayong makita ng aksidente, diba? Ang gusto ko makita yung mga big bike na dumadaan, diba? Ang ganda kasi sa mata at ang sarap pakinggan. Try natin tumambay mamaya. Kasi pag may mga nanguhuli, alam ko bawal tumambay sila yung kaparehas natin ng damit, naakit din ng Marilaki. So guys, we're here na at Shell Boso-Boso. If you know Shell Boso-Boso, pag umakit kayo ng Marilaki, madalas dito yung meeting place ng mga grupo, o dito na lang kayo nagkikita-kita ng mga kaibigan nyo. Kasi ito yung pinakamagandang starting point packet sa Marilaki. At outfit check lang, ito yung suot namin from Imprint Customs. Ito from street level yung pants namin, same lang din. Tapos ito, akit na rin kami sa taas. Kapahinga lang siguro mga 10 minutes lang kasi naantok pa. Pero doon na kami magkakape. Napakadaming riders namin nakasabay. Ito dami pa riders dito if nakikita nyo. Mapa big bike, scooter, tapos marami ring grupo. Excited na ako masubukan si ADB sa mga twisties kasi first time nga natin siyang gagamitin. At abangan nyo yung performance review ko sa kanya. So guys, dito kay ADB 160, papakita ko lang sa inyo yung mga kinabit sa kanya. Kasi puro sa labas lang naman yung may mga pinalitan dito. Katulad nitong side mirror natin. This is from Motaro. Kanina ginagamit ko siya, okay naman siya, malinaw siya kahit gabi. Tapos ito nakikita nyo naman yung dalawang mini driving light natin. Ito yung kay JR Lightworks at ito yung in-order nyo isa sa Shopee. Ito yun, no? Ito yung sa Shopee in-order. Teka lang, may magpapark. Kaharang kami. Sorry po. Mabilis na alis na rin kami. So, ito yung sa Shopee in order. Kabit na siya dito sa may crash guard. Tapos, may kinabit din siyang fender dito. Alam mo ko yung tawag dito. May nakita rin ako nagkabit ito sa ADB. Sa PCX kasi walang kabitan ng ganito Tapos, itong visor natin. Na-adjust pa rin naman yung visor kahit nagpalit kayo. Ayan, Ang cons sa visor na ganito, yung sobrang dark, hindi nyo makikita ganin na sa harapan nyo, nababawasan yung vision nyo. Pero yung ganito okay naman kasi smoke lang naman siya.
Pero if mag-dark kayo, suggest ko magdalawang isip kayo kasi mabukasan yung makikita nyo sa harap eh. Lalo na pag madilim. Kasi hindi mo na makikita yung lubak pag malayo ka eh. Eto guys, pininturahan niya yung sa may bandang muffler niya. Ang ganda ng pagkapintura niya kasi halos kapantay nung kulay sa stock talaga na black niya. Eto rin ata pininturahan niya eh. Alam ko silver dapat ang kulay nito, 'di ba? If I'm not mistaken So, yun lang naman ang mga kinalikot niya rito. Sariwang sariwa pa to, bagong bago. Ito lang din yung sa bulsa lang din kanina nahihirapan ako kasi nga masikip siya. Mas maluwag yung kay Pixie. Sa OBR naman, okay naman yung sa'yo, no? Okay naman yung comfort. Anong pinagkaiba pag mas mataas dito? Mas mataas ba yung feeling mo pag nakaupo ka rito kay ADV? Mas nakikita mo yung view sa harap. Tsaka mas hindi tumatama yung helmet mo sa helmet ko kasi since nakataas siya. Ganon din yung parang sa Aerox, diba? Pag napapansin yung Aerox ng tataas, yung advantage siya pag mataas yung seat height niya. So tara na, akit na rin kami. So guys, ito ulit sa kami ng Shell Boso Boso. Uy, sabihin na tayo sa kanila, wait lang po, sabay na kami. Ayan na, safe. Let's go guys. Mimiyok-miyok pa ako. Boso Boso, masama man Boso. Excited ako, nanginginig pa ako. Twisties, here we come. Ride safe guys. Advantage lang din pag maraming taong kasabi na rider. Hindi din ganun kabilis yung magiging takbo mo kasi syempre nag-iingat ka nga. At least hindi ka, alam mo, hindi ka mapipilitan talagang gumaspol ng gumaspol. Ang maganda lang din dito sa crash guard, ito sa crash guard, lumapad yung sa paanan natin. Nagkaroon ng extra space para maging tapakan. Ayun pala effect ng may crash guard. Gusto ko rin palagi siyang crash guard si PCX eh. Kaso hindi kasi bagay sa itsura niya. What a view! Napakaganda rin ng panahon guys kasi yung panahon ngayon hindi siya maulan, hindi rin siya mainit, malamig. So ang ganda rito kay ADV, ang kapit ng gulong niya. Expected ko actually pag off-road mas advantage lang siya pag sa mga off-road. Pero ngayon kung tinry ko siya sa city driving, ang ganda rin pala niya. First time ko kasi makadrive talaga ng off-road na gulong. So hindi lang talaga siya pang off-road, dual sports talaga siya. Andun talaga yung pag sinabi mo dual sports, akala ko kasi more on off-road lang siya eh. Kasi nga yung pagkakastyle sa gulong niya. Pero hindi, ang kapit niya rin kahit sa city driving. Corner no. Banking ano yan! Sheesh! Tsaka pag pinipiga mo siya, bibigay niya rin kaagad yung hinihingi mong bilis. Nagugulat niya ako minsan dito kasi normally sanay na ako sa piga ni PCX eh. Kabisado ko na kahit minsan hindi ako nakatingin. Alam ko pag tumatakbo na ako ng 40 or 60. Dito nagugulat ako pag pinipiga ako, nasa 60 kaagad. Sa shock niya, sobrang ganda rin ng suspension. Although Showa shock din naman yung nasa PCX natin. Ibang brand na kasi ng Showa to. Siyempre mas mahal na to. Actually ito isa sa mga nagpamahal kay ADV. Sana nga pwede rin yung Showa shock na ganito kay PCX eh, no? Asa baka magiba kasi yung takbo niya. Siyempre kung ano kasi minsan nilagay nung Honda, yun talaga yung para sa kanya. Lahat sana kami ay maging safe ngayong araw. Lalo na hindi akin tong motor na to, kay Dwayne to. Maraming salamat kay Dwayne Castañeda. Ayan siya, kasama ko. Nakaupo kay PCX. Siya yung nakaupo kay PCX. Thank you sa pagpapahiram at pagpapa-experience dito sa ADV 160 mo. Laking bagay na pinagkatiwalaan kayo ng motor, kaya kailangan ingatan nyo rin. Ito sa ahonan, no? Pagpaahon, tingnan nyo. Sagad na yan, ha? Sagad. 66, 67. Ako kay PCX, maabot ako 45 to 48. Pagpaahon yun, ha? Sagad yun, ha? Ayan na, corner na! Corner na rin natin yan! Sheesh! Sarap! Sarap na may mga kasama mag-ride. Kahit di ko sila kilala, kunyari kasama ko na sila. Pero syempre sa mga congested area na ganito, yung masisikip, yung mararami sasakyan, huwag natin mabangking ng ganun. Nasa lugar din, di ba? Tsaka huwag yung sobrang bilis, yung buwis buhay. So we're here at Palo Alto guys. If gusto nyo nung maraming napitik, ayan o. Maraming namimitik dito.
Peace sign tayo. Peace sign. Takbo baby para sa peace sign. Hanapin namin kayo mamaya sa Facebook. So dito lang kayo dumaan pag gusto nyo magpapitek. Dati may kinontrata ako rito, 300 pesos. Siguro 50 shots ata yun. Actually kahit kailangan kong alas 10 shot, pero siya na nag-insist na kuhaan daw niya ako ng maraming picture. Pumayag naman tayo. Gamit ko nun si Honda Airblade. Ito yung picture na yun. Actually maganda rin na medyo basa yung kalsada natin ngayon. At least diba, natatry natin kung makapit siya sa madulas sa kalsada, diba? So far wala pa akong ayaw na binibigay sa akin ni ADV 160. Except lang dito sa handlebar siguro. Na ako kasi mas find ko na mas comfort talaga ako sa pagkakagawa kay PCX. Napaka-curve yung handlebar. Though since aggressive looking naman si ADV, uy, ito naka-counterflow si Kuya. Ayun nga, since mas aggressive looking naman si ADV, inside and out, okay lang siguro yung gantong handlebar. In terms of comfort, kay PCX pa rin ako. Ito kasi medyo mas nakatiptoe din yung paa mo, since mas mataas na yung seat height niya, tsaka yung ground clearance niya. Mas napapatag ko yung paa ko kay PCX, which is mas nagiging stable din yung pagpapatakbo ko sa kanya. At ayan na nga, maliwanag na ulit. Sa gas consumption niya, 33.8, hindi pa rin baba ang ating consumption. Same pa rin siya simula nung umalis tayo sa bahay. Overtake po ako. Ang dami riders. Ang dami namin. Napakalaking tulong ng ganitong windshield pag tumatalsik yung tubig na nasa harapan mo. Ayan o, natalsik yung tubig niya eh. Pero naabot pa rin sa akin. Pero imagine if wala yung windshield sa harap natin. Baka basang-basa na yung harapan natin. Big C. Wala ganun makaka-banking niya ngayon kasi madalas yung lapag eh. Alam mo may fiesta rito eh pag linggo. Tuwing linggo fiesta rito sa Marilaki. Kami ay paparada muna sa gilid, sa Gedli. Dito, sa tabi. Tabi kami ni Aerox version 1. Tama, version 1 to, diba? Version 1 yan. Ikot ako. Ihaharap ko siya para mas madali umalis mamaya hanggat wala pa tayong mga katabi. Kasi mahirap siya iatras pag may katabi na tayong sikip. Ganito rin ba kayo mag-parking, guys? Ayan yung pizza namin, truffle pizza, tsaka daing na bangus. Pagkain niya parehas yan. So guys, palis na tayo ng kape na tabidad. At malakas ang ulan, kaya medyo natagal lang kami. Ayan yung girlfriend ko. Magpapapitik lang muna ako sa kanya. Papaslow mo video lang ako para may pang Instagram reels tayo. Wala kasi tayong Facebook page eh, hindi pa ako gumagawa eh. Kaya sa Instagram muna. Yeah, basa yung pot ko. Tama talagang ganito yung parking. Ang hirap lumabas kasi pag dumudulas yung pa ako. Eto guys, pauwi na kami. Full tank na yung tiyan namin at kalahati na lang yung laman ng tangke nung ADV natin. Actually more than half pa naman siya. So doon ako magpapagas pag malapit na tayo sa bahay. Grabe umuulan, ang lamig. Alam niyo naman yung damit ng Imprint Customs, diba? Butas-butas pang maiinit talaga. So guys, ito na yung final verdict sa ADV. If sulit ba siya bumili ngayon 2024 guys. Alam nyo naman kahit 2029 pa yan, 2030 sobrang sulit bumili ng ADV. Sa performance, sa lahat. Lahat sa akin ay okay, lahat ay goods. Wala akong negative na nakikita rito. Sa presyong 164,000, sulit na sulit na yon. Kung nagdadalawang isip kayo kung kukunin nyo ba PCX or ADV, basta kung may budget talaga kayo, I'll go for ADV 160.
Pero kung nagkakaano, kasi minsan yung mga tao hindi lang naman sa performance sa itsura. Kung ano yung gusto ng puso mo, di ba? Actually ako, kung papapiliin mo ako sa itsura, mas gusto ko talaga sa ADV 160. Kasi si ADV 160, napakasarap bihisan. Napakagastos nga lang kasi ang daming accessories na masarap ilagay dito. Unlike kay PCX 160 na maganda siya, the more simple it is, the more lumalabas, nag-stand out yung pagiging maganda niyang motor. Pero kay ADV kasi sarap lagyan ng crash guard, sarap lagyan ng mga winglet. Just kay PCX 160 pag nilagyan mo, hindi na siya ganun kaganda. Pero sa performance, grabe, wala akong masabi rito. Tsaka sa gulong, sobrang nakakailab gusto ko tuloy mag-Corsa. Pero ang worried ako kasi yun nga, masasabitan yung Tapolodo. Anyway, pag dumating na tayo sa time na magpapalit tayo ng gulong, i-double check ko sa shop ni Daryl, yung pinagpapagawa natin palagi, kung magawan ba ng paraan, 'di ba? Gusto ko ma-experience ng ganitong gulong, ang kapit kahit umuulan. Guys, may change of feedback lang dito kami sa pagiging back ride dito kay ADV 160. Ano yung masasabi mo? Mas comfortable siya compared kay PCX. Mas comfortable siya compared kay PCX. Bakit? Especially, usually pag may sudden brakes, hindi ka agad-agad susubsob and hindi tiring sa katawan. Hindi nakakapagod sa katawan. Mas relax ka kasi mas mataas yun dito eh, no? Kasi dito talaga, Hindi tumatama yung helmet dun sa harap niya. Yung sa mismong rider. Kaya mas nakaka-relax siya, tapos nakapatong pa yung paa niya ron. gumagamit ng player sa magpigil. Hindi siya gumagamit masyado ng pressure sa paa para pigilan yung pagsubsob sa harap pag bigla ka mag-sudden brake kay ADV 160. Kaya ito sa pagiging back ride, mas lamang sa ADV 160 kung i-compare mo kay PCX. Yan lang. Thank you po, Miss OBR. ADV sa singitan, okay naman. Parang nagda-drive, parang pag dinadrive mo lang din si Pixie. Parehas lang din. Yung sa lapad nila, ganun din. Parang feel ko nga, minsan mas malapad si PCX eh. Pero parehas lang din. So, sa balance naman, no, kahit isang kamay lang, oh. Kahit isang kamay lang yung ipan-drive mo rito, ganun din siya ka-steady. Ganun din siya ka-relax, oh. Kahit i-turn mo yan ng isang kamay lang, kaya siya, diba? So, maganda rin to kasi pag mas balanse nga yung motor, diba, mas less nakakapagod sa daan. Hindi ka nabubugbog sa pagbalanse ng motor mo. Though guys, ito pala, yung sa gas consumption natin, pauwi na tayo pero 33.9. If di ako nagkakamali kanina, 33.3. So medyo malakas siya sa gas consumption, itong ADV 160. Pero kung pang long ride mo, pwede naman to. Per service, pwede naman. Pero kung balak mo ipasok to sa MC taxi like Angkas or Joyride, it's a big no for me kasi lugi ka. Guys, tinan niyo yung aso, ang cute, oh. Husky. Ang cute ng OBR niya. Doggy! Cute! Nakagagals pa. May poop pa na keychain. Kawasaki ba to? Ang dami kasing winglet eh. Let me check if it's Kawasaki. Yes, it's Kawasaki. Ang cute ng doggy. Ride safe! Yung ko lang napansin, kanina ko pa dinadrive to sa ADV. May tachometer, di ba? Tachometer dito sa ano nyo, kumalabas oh. Yung RPM mo nandito. Kaya lang, sobrang daming improvement na meron kay ADV 160. I'm not sure if in the ADV 150 meron na to. Pero dito sa 160, dito lahat, parang dito lahat ng kailangan mo makita. Pati voltage ng battery. Kaya lang, sobrang convenient kasi alam mo yung katulad ko, hindi ko alam kung ano yung lifespan ng battery ko unless pa-check ko pa sa shop. Dito makikita mo, di ba? Tuhula na lang ako sa battery ko pag naramdaman ko ng mahina na yung busina at saka mahina na yung ilaw eh. So guys, dito na lang ata kayo magpapagas sa Petron kasi nalagpas ako yung Shell kanina. May XCS naman dito eh. Yun na may XCS. Full tank po, XCS. Ay. Ang laki ng ano nito. .55 liters. Naka 289. Pwede na. Doon na tayo sa car wash nila. Papalinis natin ito sa ADB. At kukunin na natin si Pixie. Dahil nagkaselos na yun.
Guys, we're here na at nakakapote na ako dahil nabuta tayo ng ulan. Yung ABR natin na si Mibidong, binaba ko na sa bahay namin since malapit lang naman kami rito. At ito, ipapaka-car wash na natin ng ating motor at si Pixie! Yan ang baby natin. Did you miss Daddy? Okay, palinisan natin yung motor dito. Ayan si Paul. Paul, magkano palinis motor? 100? Palinis ko. Sa Espanya kami, biglang nalaglag. Oo, hindi naman namin ginamit kasi wala kaming quad lock. Mahal ata kuha ni Dwayne dito. Sabihin ko nga eh. So guys, nakausap ko si Dwayne sa phone. May sira daw talaga sa quad lock. Kala ko nasira ko. Paul, may sira daw talaga. Oo. Kinabahan ako. Sabi ko, ako na timing pa sa akin eh. Ayan o, may biyak pa. I-upload ko itong video. Kaway ka naman. Nandiyan ka mamaya sa video. Napanood mo yung sa Vespa natin? Hindi pa nabasa yung link eh. Hindi pa sinasay ni Dwayne? Wala pa. Highlight ka pa naman doon, pogi mo pa naman doon. Alam mo si Alden Richards. Mamaya to ha. Pasasan ko kay Dwayne, sabi ko sa inyo sa'yo. Sige. Thank you, Paul. So guys, dito ko natatapusin yung video. Kasi umuulan na, kailangan ko na itago yung GoPro natin sa loob. Kasi hindi nga siya waterproof. So guys, sa mga nanood, maraming salamat. Tsaka sa mga nag-subscribe. Ito na si Pixie, kasama na natin siya. Abangan yung ride namin next week sa Batangas. Kasama ko sila Dwayne, yung may-ari ng ADV, tsaka yung may-ari ng Vespa. So ito, aalis na tayo. At mag-ingat kayo palagi guys. Thank you sa pag-support nyo. Walang samang pag-support. At sana lumaki rin yung channel natin. Thank you kasi kasama ko from day one. At see you guys next week sa ride natin sa Batangas. See you guys soon.